Sa lahat ng ating pinagdaanan, sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, RMN, number 1 sa Visayas, RMN, at number 1 sa Mindanao. radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat, RMN. Number 1, number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Oras sa Pilipinas sa DXMY ganap ng alas 5 na po ng umaga. Tatak RMN. Kaganapan sa magdamag, inyo nang malalaman mula sa RMN News Center. Ito ang unang radyo, unang balita. Kinalap mula sa iba't ibang panig ng lungsod at bansa. Detalyado, walang itinatago. Ang numero unong pinapakinggan namin umaumaga sa bahay. Unang radyo, unang balita. Ang mga boses na kwentuhan namin mga tsuper. At tindera sa palengke. Unang radyo, unang balita. Ang programang gigising sa diwa ng bawat pamilyang Pilipino. Unang radyo, unang balita. Tatak RMN, radyo mo nationwide. Sa pong magandang umaga mga kasama, mga karadyoman, welcome sa unang radyo ng balita. Ngayong araw po ng Miyerkules mga kasama, ngayon po ay sa buwan ng June 2026. Kumusta mga ka-idol, mga suking taga-subaybay ng DXMY mula po dito sa Barangay RH9 sa Cotabato City? Kami po'y umasa na sa mais kayong kalagayan at ang malusog na pangangatawan malayo sa anumang karamdaman. Samahan niyo po kami hanggang alas 6 sa paghatid po ng mga balitang nakalap ng inyo pong radyoman sa nakalipas na 24 oras dito sa lubat-labas nating pinakamamahal na lungsod ng Cotabato City. Ating partner this morning sa radyoman Chief Tech Alvin Castillon at sa radyoman Eric Ricardo Madamba Jr. Ito po yung radyoman Michael Swan. Una sa lahat, headlines. Dalawang kaso ng pamamarilan ay tala sa bayan po ng Sultan Kudarat sa Maguindanao del Norte na kung saan parehong nasawi. Una sa lahat, headlines. Pulis sugatan matapos na mabiktima ng pamamaril sa bayan po ng Dato Saudi ang Patuan sa Maguindanao del Sur kagabi. Una sa lahat, headlines. Klase sa Cotabato City balik na sa normal ngayong araw matapos ang mga pagsuri o pag-inspeksyon ng Ardana Team at ng City Engineering Office sa mga gusali sa mga paralan sa lungsod. Una sa lahat, headlines. Probar Director bumisita kahapon sa Cotabato City Headquarters at kay Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw. Una sa lahat, headlines. Heavy equipment ng North Cotabato ay papadala sa bahagi po ng Jensan para sa recovery team o sa response team. Una sa lahat, headlines. Ganon din ang farm government na nagbigay na rin ng mga paunang tulong dito sa bahagi ng Jensan na labis na nasalanta ng lindol. Una sa lahat, headlines. Japan nagpaabot na rin ng pakikiramay sa mga biktima ng lindol na umabot sa 7.8 na magnitude. Una sa lahat, headlines. 6ID Joint Task Force Central kaagad din po naglunsad ng disaster response matapos ang lindol sa Mindanao. Una sa lahat, headlines. 37 ang nasawi samantalang 400 plus. Kulang-kulang nasa 500 ang mga na-injured samantalang 12 na missing dito sa lindol sa Jensan. Una sa lahat, headlines. Halos lahat ng mga bahay sa bahagi ng Jensan at sa bahagi din po ng Sarangani
nasira. Kung di man nasira ay di na rin po safe na tirhan. Dulot nga po ng malakas na lindol nung Lunes. Una sa lahat, headlines. Mga dating kombatan sa Barma na kompleto ang Hajj sa 2026 at ligtas na nakabalik sa Bangsamoro. Una sa lahat, headlines. Sa balitang national, Emergency Medical Assistance Team sa Luzon at Visayas naka-standby upang maglatag ng field hospital matapos ang lindol sa Jansan. Una sa lahat, headlines. 18 ex-bodyguards handang humarap sa pagdinig ng komite ni Senador Erwin. Tulpo kung ngunit may mga pag-alinlangan. Una sa lahat, headlines. Balita naman na sa bayong dagat, Ukraine nagsagawa ng malawakang airstrike sa Russia. Una sa lahat, headlines. O radyo, radyo, radyo! Kinig na ng radyo! Kinig na ng radyo! Para una ka, eto na. Lahat ng kailangan mong malamang balita, Impormasyon, reaksyon, aksyon, umaumaga. nakakarga na sa Unang radyo, unang balita. Sa bago at umarangkadang programa para sa mga naghahabol ng oras. Umaumaga, bago ka lumarga, mga kaganapan ay alam mo na. Unang radyo, unang balita. Dito lamang yan sa DXMY RMN Cotabato. Unang radyo, unang balita. Isa na namang produktong Tatak RMN. Radyo mo. Nationwide. Muli sa magandang umaga mga kasama, mga karadyuman, good morning sa mga nakatutok po sa atin sa 37 barangay ng Cotabato City, Mapia Mapita sa Canalangon San, sa mga nagkakape. Sa mga sandaling ito, ano ang inyong may kasama bang pandesal na pangbara? Sa mga nagkakape dyan sa bagi po ng palengke sa mga kafeteria dyan, good morning sa Mega Market. Dito sa Old Market, good morning po sa inyo sa Bagsakan area. Mapia Mapita sa mga nagbebenta po ng masarap na haluan, gurami pupuyo at dalag. At itong lidop udang. Good morning po sa inyo sa bahagi po ng downtown Old Market at Washington area sa mga driver ng tricycle. Good morning. At syempre pa sa ating mga biyaheng awang Super Village Super, good morning po sa inyo. Sa habal-habal driver, good morning. Sa ating Facebook page, huwag kalimutan na i-follow, like at i-share yung ating balitaan para kayo updated sa mga kaganapan dito sa ating kapuluan. Sa mga magsasaka at mangingisda, good morning. Kay Beth Swagabla, good morning sa RH6 at kay Nancy Sabado Blanca Rimonde sa El Busian Midsayap. Kay Romel Amino Tenorio sa bagi ng RH8 sa Cotabato City sa Indy Village. At kay Jun Casan, kay Titing Alonto. May pasok po ba ngayon? May pasok po sa Cotabato City Back to school na dahil nga po dito sa matapos yung assessment ng Ardana sa mga gusali sa Cotabato City School. Kay Dato Tuguto ng SPDA, good morning. At kay Ibrahim Ali ng Bulyok sa Pagalungan. At kay Parid sa Abdurrahman Impal sa Tabiran. Good morning kay Bayan Mukul Sumitimbang Waya, kay Dato Tung Waya sa Mother Tamuntaka at kay Speed Andrea. Salam mga boss, sir. Pa-shoutout naman sa Jansan. Nakikiramay po kami. Sa lahat ng nasabi sa lindol, sabay na pabati sa pamilya ko na makasindig sa Midsaya pa sa Cotabato City from Aman, Jordan. Dumako tayo sa detalye po nating balita mga kasama. 2 kaso ng pamamarila na itala dyan sa bagyo po ng Sultan Kudrat kahapon sa bagyo ng Barangay Pigkalagan pasado alas 3 ng hapon. Patay itong isang lalaki matapos na magtamo ng mga tama ng bala sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Makaraang pagbabarilin ng di patukoy ng mga suspect. Ayon pa kay Police Lieutenant Colonel Ismail Madin, ang hepe ng Sultan Kudrat PNP,
Nakilala nga naturang biktima na si Mokhtar Baganday, may asawa na residente ng Barangay Alamada sa katabing barangay. Sabi o batay sa paunang investigasyon, makikipagkita umano ang biktima sa mga hinihinalang suspect malapit sa kabahayan nang bigla itong paputukan ng 3 beses ng isang short firearms. Tinamaan sa mukha ang naturang biktima na sinubukan pang isugod sa Cotabato Sanitarium and General Hospital para sa agarang gamutan. Ngunit ito po ay nilagutan po ng hininga. Na-recover sa crime scene ang 3 basyon ng bala at isang slug ng di patukoy na uri ng baril. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin po yung follow-up investigation ng Sultan Kudarat PNP. Inalam kung anong motibo at kung sino ang mga suspitsado. Unang radyo, unang balita. Sa Barangay Limbo din sa naturang bayan pa rin po isang kaso din po yung nangyaring pamamaril kamakalawa. Dako alauna po ng hapon. Inilala ang naturang biktima ni Police Colonel Ismail Madin na si Jasper Landito Pusta. 47 anyos na hiwalay sa asawa at residente ng barangay Nituan na sakop po ng Parang sa Maguindanao del Norte. Kinumpirma mismo ng kanyang kamag-anak na taga Torres sa bayan ng Sultan Kudarat ang pagkakilanlan sa naturang biktima. Sinugod pa ito sa pagamutan ngunit dineklarang dead on arrival ng mga doktor. Na-recover sa crime scene ang 3 basyo din ng pala na di na tinukoy na uri ng armas. Unang radyo, unang balita. Alas 5:11 na po ng umaga sa mga insidente pa rin po ng pamamaril mga kasama. Kagabi naman alas 8 dito sa wagi po ng Dato Saudi Ampatuan sa Maguindanao del Sur, isang pulis ang biktima po ng pamamaril. Dakong alas 8 sa bahagi ng Barangay Lower Salvo ng Dato Saudi, kung saan maswerte nakaligtas na naturang polis na si Police Staff Sergeant Samsonin Abdullah na nakatalaga sa Dato Saudi Municipal Police Station. Sa report ng DSA PNP, binabaybay ng biktimang National Highway sa bahagi po ng sa Lower Salvo ng naturang bayan. Sa kanyang puting Toyota Avanza mula sa kanyang duty nang biglang barilin nang di patukoy ng mga salarin. Nagatamo si Abdullah ng tama ng bala sa kanyang kamay na mabalis naman na isugod sa pagamutan. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin po ang investigasyon ng Dato Saudi PNP. Inaalam kung sino ang nasa likod ng pananambang o pamamaril sa naturang polis. Habang patuloy yung hot pursuit operation ng mga otoridad. Unang radyo, unang balita. 5:12 na po ng umaga mga kasama dito sa Cotabato City. Balik na sa normal ang klase sa lungsod ayon sa Memorandum Circular Number 26-135 na inisyu ni Mayor Bruce Matabalaw. Kahapon na maaari na nga magpatuloy ang klase sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod. Ngayong araw, ito ay kasunod ng paunang structural at safety assessment na sinagawa ng Office of the City Engineering Office at ng CDRMO, BFE at ng frontline agencies. Nang nasabi mga school buildings ay ligtas at angkop na gamitin para sa pagpapatuloy po ng pasukan. Patuloy pa rin ang pagsubaybay at validation activities upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, mga kaguruan at mga teaching personnel. Unang radyo, unang balita. 5:13 na po ng umaga, umabot na po sa 37 ang napaulot na nasawi sa lindol na tumama sa Jansan. At dito po sa Sarangani o dito sa Mindanao, noong 7:37 po ng umaga noong Lunes. Habang nasa mahigit 400 ang naitalang na injury, nagtamo ng mga sugat sa iba't ibang katawan dahil sa nabagsakan ng mga debris ng mga gusali. Habang 12 pa rin po yung missing at patuloy na pinaghahanap sa mga gumuhong gusali dyan sa bahagi po ng General Santos City. Sa ngayon, nakatuon ang
Search at retrieval ng Bureau of Fire sa isang malaking gusali na Save More sa Kalumpang na may mga napaulat na may mga tao sa first floor. Pahirapan ng pag-rescue o pag-conduct ng retrieval operation at rescue dahil nga po dito sa kawalan pa ng mga gamit o ng mga heavy equipment. Baging dito sa Sarangani Bay, ang bayan po ng Glan ang labis po naapektuhan na kung saan yung mga kalsada patungo ng naturang bayan ay nagkabitak-bitak at di na po mapakinabangan dahil nga po sa laki ng pinsala ng lindol. Unang radyo, unang balita. Dito naman sa bar, may agad na ipinagutos ni Bangsamoro Interim Chief Minister Abdurrahman Sami Gambar makakuha ng pansamantalang pagbigay ng tulong sa mga apektado po ng lindol. Pinakilos ang ahensya ng bar upang magsagawa ng inspeksyon sa iba pang mga lugar. Naroon na rin yung iba pang team ng NEA Magelco para magsagawa po ng tulong sa mga posteng nabuwal sa naturang sunog. Ilang mga heavy equipment ng Magelco, NEA, ang nandoon na sa Jensen na tumutulong ma-restore ang kuryente sa nasabing siyudad. Unang radyo, unang balita. Samantala, eksaktong nasa 50 years na yung sunog na nangyari noong August 17, 1976 dito sa bahagi po ng Iliana Bay. Ito ang inihayag ni PBOX Cotabato City Chief Engineer Rainier Amil Bahar. Sabi niya meron sana silang mga paghahandang programa para po dito sa naturang 50 years na ang naturang malagim na lindol. Ngunit sila po'y naunahan ng maganap. Itong malakas na lindol nitong nakalipas po na Lunes po ng umaga. Ayon na sa kanya, hinog na itong Cotabato Trends na naging dahilan ng lindol noong 1976 at sa ngayon, ito rin po yung active fault line dito sa ating lugar na nagbabanta na posibleng may mga paggalaw. Malamang ito na yung malakas na lindol na naranasan natin nung Lunes. Ang ika-50 years na talagang hinog na gumalaw itong Cotabato Trends dyan sa bahagi po ng Celebes Sea. RMN News. Million pesos. Hindi po, actually, ngayon pong August 17, magpi-50 years na po siya. So, we have big plans with the 50 years anniversary.
magkakandak tayo ng massive sa lahat ng affected sana ng massive itong tinatawag natin na information campaign. Unluckily, naunahan tayo. So nagkaroon ng mas malakas pa na lindol. So although hindi siya kasing lakas ng 1976 kasi 1976 magnitude 8 na po siya. So this time po is 7.8 lang po siya. So hindi siya ganun kalakas. But again, considered na strong earthquake na rin siya. So Unang radyo, unang balita. Tambalang matinis sa mga balitang maiinit sa unang radyo, unang balita. Oras sa DX mo ay ganap ng alas 5:20 na po ng umaga. Tatak RMN. Bumangon na at tumutok sa Unang Radyo, Unang Balita! Parang kapantay na rin na Engineer Amil Bahar dahil 8.0, 7.8. Kumbaga dalawa na lang, pantay na sa 8.0 pero talagang napakalakas. Ating tunguin mga kasama, report natin mga kasamang radyoman na kumala po ng balita. Ating unang dakwa na sa radyoman.web sa abang drug suspect arestado sa bypass operation ng kapulisan sa MB Tamuntaka. Sa detalye sa radyoman.web sa abang. Ronda Presinto. Nasa kote sa bypass operation ng Police Station 3 Drug Enforcement Team ang lalaking street-level individual o SLI 1:40 ng hapon kahapon sa bahagi ng Purok Magkong, Mother Barangay Tamuntaka, Cotabato City. Kinilala ni Police Station 3 Chief Police Captain Cleby Cabotay ang suspek na si Dato Marjuk Idris, 58 anyos, may asawa, residente sa nasabing barangay. Nasamsam ng drug buster sa suspek ang dalawang pakete na naglalaman ng inilalang shabu na may bigat na 0.1 gram na nagkakalaga ng 680 pesos. Nasa lakap sila ng Presinto 3 ang suspek habang inianda ng kasong paglabag sa RA 9165 na isasampa laban sa kanya. Kasama mo sa DX sa Moy 90.9 Aramin Kota Bato, Radyo Manebs Abang Tatak Arimen. Unang radyo, unang balita. Salamat .web sa balitang yan. Samantala, 25 years old na SK Kagawad sinaksak ng tiyuhin patay sa libungan. Sa detalye sa Radyoman Jul Di Mapalaw. Ronda Presinto. Dead on arrival sa ospital ang isang 25 anyos na sangguniang kabataan kagawad na si Rochelle Sian Flores Asuk alias Chinchin matapos saksakin ng kanya mismong tiyuhin na si Timothy Flores sa Purok Rose, Barangay Barongis, Libungan sa North Cotabato. Bate sa report ng kapulisan, nagtamo ng saksak ang biktima sa dibdib na tumago sa kanyang baga at puso. Nagugat tumanong insidente sa isang komprontasyon sa pagitan ng sospek at kapatid ng biktima. Habang nagtitinda ng barbecue ang kapatid ay nagkaroon umano ng tensyon sa sospek na nauwi sa pananaksak kay Chinchin nang ito ay dumating kasama ang kanyang mga kaibigan. Sa kasalukuyan, nakakulong ang sospek at sasampa ng kasong murder habang patuloy ang investigasyon sa naturang insidente. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Jul Di Mapalaw, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Dato Jul sa balitang yan. Samantala, MILF Jack Abbas o MP Jack Abbas itinalaga ng MILF CC's Central Committee bilang OIC Commander ng 108 Base Command. Sa detalye sa Radyoman Maestro Rahiban Sao. DXMY. Tatak RMN Report. Sa ilalim ng Appointment Order Number 009-2026, itinalaga ng Mora Islamic Liberation Front Central Committee si Betty, Member of Parliament Ahmad Jack Abbas Al-Hads bilang Officer in Charge o OIC Commander ng 108 Vice Command ng Bangsamoro Islamic Armed Forces, kasabi ng kanyang kasalukuyang tungkulin bilang Front Commander ng Eastern Mindanao Front ng Bangsamoro Islamic Armed Forces. Napalitan ni Commander Jack Abbas si former 108 Base Command Commander at Tugunan na Mayor Abdullah Haji Bayan Abbas na kasalukuyang nasuspindi sa kanyang posisyon na. Ayon sa kautusan ng Central Committee ng Mora Islamic Liberation Front, inatasan ay pagpatuloy ni MP Abbas ang pamumuno at pagpapatatag ng operasyon ng 108 Base Command habang hinihintay pa ang susunod na mga direktiba ng Central Committee ng Mora Islamic Liberation Front ng Bangsamoro Islamic Armed Forces. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyoman Maestro Rahi Ban sa Tatak Armen. Unang radyo, unang balita.
Salamat Maestro sa balitang yan. Samantala nakuha natin sa Radyo Daisy. Sinasabing MPW BARM nakipag-ugnayan sa DPWH sa konsultant ng ADB para sa flood resilience project sa Lanao Sur. Sa detalye sa Radyo Daisy Mangod. DXMY. Tata, RMN Report. Nakipagpulong ang Ministry of Public Works o MPW BARM sa Project Implementation Consultants upang iayon ang mga estratehiya ng rehiyon para sa Asian Development Bank o ADB funded Integrated Flood Resilience and Adaptation 1 o Infra 1 project sa ilalim ng gabay ni MPW Minister Architect Edward Uygera. Dumalo sa coordination meeting ang mga pangunahing kinatawan mula sa Lanao del Sur 1st at 2nd District Engineering Offices o DEOs upang talakayin at tuklasin ang mga tiyak na areas of collaboration. Ang mga tinalakay ay nakatuon sa mahalagang interbensyon upang palakasin ang community-based flood risk management, partikular na para sa Ranao o Agus River Basin. Tinalakay rin sa pulong ang pangunahing project activities kabilang ang pagsasama ng pamamahala sa panganib ng baha sa lokal na pagpaplano ng kaunlaran at pagpapalakas ng kakayahan sa pag-aangkop sa pagbabago ng klima ng mga vulnerableng local government units o LGUs. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyo Daisy Mangud, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Radyo Daisy. Good morning sa mga nakatutok pa rin po sa atin this morning kay Mads Gundarangan Enoch sa Gang Sultan Kudarat. Kay Father Elmar Cortel sa Baguio po ng Nuro Opi at kay Maymay Gambaan Kilobe. At kay Mok sa Mantawil, good morning sa Tabiran, sa Makir, sa Pamilya Mantawil daw. Kay Ann Sarudin Dalamba ng Bugawa sa Dos at kay Jennifer Maninggula Mentad sa Nabilan Awang at kay Ali Bastor. Pa-shoutout sa Family Pama Singgon sa Pikit. Kay LJ Landao, good morning sa Sitio Olango sa Labungan. Kay Ramil Bato Tintik Uto, good morning sa Pulambog SSB. Sa Maguindanao del Sur at kay Aymar Panalangin ng Riyadh, kay Benjamin Udasan. Good morning sa Udasan na family sa Timpanan. Mula kay Shia Udasan, kay Randy Santisas, kay Ka-Driver Vlog. Good morning kay Genesil Thomas Kalumpang. Pa-shoutout sa Kalumpang family sa Badak sa Dos, kay Mads Ambag, kay Janur Ali sa Marawi at kay Stitch ng Turkey. Kay Violet Ningas Kapantuhan, good morning po sa inyo. Kay Johar Celi Udasan, good morning kay Ashley Kudarat. Oras natin ganap ng 5:27 na po ng umaga. Oras na para tayo po humigop ng Muscle Money Strong Coffee para may lakas tayo sa buong maghapon. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. This time check is brought to you by Tang. Himo ang ganado ang pagkaon with Tang. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This time check is brought to you by Milo. Drink Milo every day. This time check is brought to you by Nescafe Classic. Mag-Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. This time check is brought to you by Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Ano ba yan? Isa pa nga. Ayoko talaga. Can't get the perfect shot, mga idol. Kulang ba minsan ng confidence pag tinitingnan ng skin sa pictures? Naku, ganyan din ako dati. Parang laging dull ang skin. Kahit anong lighting, kahit anong filter, kulang sa kinang. Buti na lang, gumamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti
puti, papaya fast. Mga idol, eto na ang sagot. Available sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Tang ganado na na na. Made with real fruit extracts na ay refreshing fruity flavor. Let's get refreshingly real with Tang. Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo. Bangon tayo, shift na ako. Future supervisor ako. Nescafe Classic Stick ang kape ko. Mahirap man maging cashier, lalaban pa rin ako. Yan si Dan at 6 a.m. dahil araw-araw siya umiinom ng Nescafe Classic. Subok, 100% puro at natural. Galing, Dan! Mag Nescafe Classic araw-araw. Pinakamasarap na black coffee. Based on February 2025 product tasting on Instant Coffee Powder by MRI. Mag Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. Ahoy! Kidney Care time! Perhesyo ning magpadialysis gasto kaayo. Maayo na lang niya ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care? Ako si Loloy taga Danau, 50 ang edad. Tulo na kabuan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care. Nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang balita na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra. This newscast is brought to you by Milo. Drink Milo every day. Radyo! Kinig na ng radyo! Kinig na ng radyo! Para una ka, eto na. Lahat ng kailangan mong malamang balita, Impormasyon, reaksyon, aksyon, umaumaga, nakakarga na sa Unang Radyo, Unang Balita. Sa bago at umarangkadang programa para sa mga naghahabol ng oras. Umaumaga, bago ka lumarga, mga kaganapan ay alam mo na. Unang Radyo, Unang Balita. Dito lamang yan sa DXMY RMN Cotabato. Unang Radyo, Unang Balita. Isa na namang produktong Tatak RMN. Radyo mo. Nationwide. Oras sa Pilipinas sa Deximoy ganap ng alas 5:32 na po ng umaga. Tatak RMN. Gaganda na ang gising nyo. Mainit na balita sasalubong sa inyo. Unang Radyo, Unang Balita. Tuloy sa paghahatid po ng mga balita nga nakalap ng inyo pong Radyo Man ngayong araw po ng ina ng laging saklolo at yes, sa buwan ng June 2025 at 2026. 10 days na lang mga kasama, araw na po ng Cotabato City 67th anniversary. Foundation anniversary po na ating lungsod mula ng 1959 nang tayo po ay mabuo itong siyudad ng Cotabato. Good morning kay City Administrator Abdul Wahab Bintimbang. Good morning po sa inyo, sir. Kay Asley Kudarat ng Damatog, Northern Kabuntalan, kay Marvin Leon at kay Noraida Dungon Sabdula sa Pikit, kay Sip Aleo Salvador, kay Rigel Gornes Guerrero ng Malamuti sa Midsayap. Oy, good morning dyan sa mga taga Midsayap sa upper area. Sa bulubunduking bagi po ng Midsayap, sa Kimagago, Malamuti, Arizona, Bulanan, good morning. Kay Amada Lumpan, good morning sa Dalumangkob. Kay Abdul Moksi Gumander sa Jansan, kay Narisa Gialudin Asgal.
Makasindig Tugunan SGA, kay Arnel Dismanos, good morning sa Coronadal City. Kay Benji Ismael ng Leong Kabuntalan, kay Dato Manong Makhir, at kay Kuya Pres Sultan TV. Good morning, salam Kudarateños. Good morning, Administrator, Chairman Bancho Mampon Alhads. Good morning po sa inyo, sir, sa area po ng Sultan Kudarat. Kasama ang kanyang may bahay na nakikinig, si Bay Monelin Mampon. Kay Sir Doc Margani Gumander. Good morning, sir, from Cotabato, Darussalam College. Good morning dyan sa bahagi po ng Mahad. Formerly Mahad yan, Mahad School. Dyan sa Mother Barangay Bagwa. Good morning dyan din po sa Barangay o sa Purok Duhat. Kay Eduardo Suana, good morning po sa inyo. Kay Ma'am Ruby Lantaya sa bahagi po ng Tapaya na Sultan Mastura, kasama si Sir Jun Lantaya. Good morning. Always na nakikinig sa DXMY, yung kanilang radyo. Kay Sir Dats Aragasi, good morning. Sa Team Talipapa, kay Ate Jane, Kuya Jun Amis, kay Sarge Wanday at kay Kuya Rigor. Dumako tayo sa karagdagang detalye pa rin po ng ating balita, mga kasama. Matagal-tagal medyo mawala itong trauma na naranasan ng ating mga kababayan sa Mindanao dulot po ng malakas na lindol na naranasan nitong Lunes po ng umaga. Ito ang sinabi ni Health Minister Dr. Cadala Jojo Sinulinding. Anya, it takes weeks bago mawala itong trauma na naranasan ng mga kababayan po natin, lalo na dyan sa Jansan, sa Sarangani, na nakaranas ng malakas na lindol. Dahil nga po dito sa pagkasira ng kanilang mga ari-arian, mga tahanan, mahaba ang araw bago sila tuluyang makarecover. Dito sa MOH, meron silang team na pwedeng gumabay para mawala ang trauma. Meron silang team, pwedeng tawagan yung kanilang hotline para sa counseling para mawala pong trauma, mawala yung trauma na naranasan dahil nga po dito sa mga lindol. Kahapon meron pang magnitude 5 na aftershock. Unang radyo, unang balita. Sa kanila, yung ating gusali, Mike, ay talagang matibay ang pagkakagawaan. Inshallah, ligtas po yung ating mga pasyente. So ngayon, Mike, yung ating hospital sa Kabakan ay talagang ligtas naman po. Kaya wag pong mag-alala yung ating mga pasyente. Pero yung trauma na katanungan mo, Mike, it may persist for as long as there is recurring earthquakes, may mga aftershocks. Hindi po yan basta-basta. Kailangan po dyan talaga yung tinatawag nating counseling. At meron po tayong mga mental health first aiders, Mike, dyan sa ating Ministry of Health. Pwede po kayong tumawag sa ating hotline. Anyway, ipopost po natin sa official page ng Facebook ng Ministry of Health ang hotline natin sa mental health. So you can call and we can give you counseling at advice at wala pong babayarin yan siya, Mike. Unang radyo, unang balita. Sa iba pang balita, kagad na inaktibo ng 6th Infantry Campilan Division at ng Joint Task Force Central ang kanilang humanitarian assistance and disaster response operation matapos ang lindol na yumanig sa ilang bahagi pa ng Mindanao ng Lunes. Mabilis na nag-deploy ang mga tropa upang suportahan ng mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya ng pamahalaan at iba pang nagsasagawa ng damage assessment, paglikas ng mga residente at monitoring sa mga estruktura at iba pang mga emergency response activities. Ayon pa kay Major General Jose Vladimir Cagara, ang COM6 Commander, handa silang magbigay ng karagdagang tulong kung saan at kailanman kinakailangan. Patuloy ang koordinasyon ng Joint Task Force Central at ng 6ID sa iba pang disaster response agencies upang matiyak ang agarang tulong sa mga apektadong mga komunidad. Unang radyo, unang balita. Nagpabot ng pakikiramay si Japanese Prime Minister Shinai Takaichi sa mga biktima ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa bahagi po ng Mindanao, lalo na dito sa bahagi po ng Jansan at Sarangani. Sa kanyang
post sa kanyang Twitter, sinabi ni Takaichi na labis nang ikinalungkot ang ulat ng malawakang pinsala kabilang ang paggo ng mga gusali sa riyon. Nagpaabot din siya ng pagkikiramay sa mga pamilya ng mga nasawi at nakidalamhati sa lahat ng naapektuhan ng trahedya sa Mindanao. Unang radyo, unang balita. Si Senador Robin Hood Padilla ay naghahanda na rin po sa pagbibigay po ng cash assistance sa mga biktima po ng lindol dito sa bahagi ng Jensen at Sarangani, na kung saan ay kitang-kita yung kanya pong pag-iimpake ng mga staff ng mga salapi at ng mga sobre. Ito'y tulong para po dito sa mga apektado po ng lindol dyan sa Jensen at sa Sarangani. Anytime darating ang team ni Senador Padilla sa naturang lugar para mamahagi po ng tulong pinansyal. Ganon din ay iba pang mga senador ay nagbigay na rin po ng tulong sa General Santos City. Unang radyo, unang balita. Sa ngayon nakatuon yung disaster response team sa Jensen sa General Santos City, pero sabi nila mas matindi yung epekto dito sa bahagi po ng Glan. Yung mga kabundukan na talagang marami din po mga bahay na nasira. Yung mga gusali, nag-crack yung mga bundok, ang laki ng mga crack diyan sa bahagi po ng Glan at yung dito sa Davao Occidental, nakatabi po ng Glan. Sila yung napuruhan pero hindi pa masyado natutugunan dahil nga po dito sa inuuna itong dito sa Jensen. Pero yung matinding epekto, ramdam hanggang dito sa Glan, kung dati-rati. Ito yung lugar na pinapasyalan ng mga turista dahil sa magandang beach. Pero ngayon, yung beach ay medyo nasira. Dahil yung kalsada, sirang-sira na rin, talagang nagkabitak-bitak, hindi lang bitak-bitak, talagang nasira talaga. Ang laki po ng mga crack. Di na mapakinabangan yung kalsada at pati yung mga tulay. Kaya't apektado yung kanila pong pangkabuhayan. Yung iba naman ay aalis na. Dahil wala nang tulay, wala nang madadaanan. Isasarado na kahapon yung last na pwede pang makadaan dahil ito po sisirain na. Dahil hindi na po safe na madaanan yung going to Glan na malaking tulay na nasira. Kumbaga talagang bumaba yung naturang tulay. Medyo mahaba-haba pa ito. Matagal-tagal pa bago sila makarecover. Yung mga bahay talagang yung iba hindi man nasira, hindi na sa Bisaya pa natumpag. Pero hindi na rin safe para tirhan. Tambalang matinis sa mga balitang maiinit sa unang radyo, unang balita. Oras ganap ng alas 5:43 na po ng umaga. Tatak RMN. Bumangon na at tumutok sa Unang Radyo, Unang Balita! Ating balikan mga kasama yung ating mga kasamang radyoman na kumala po ng balita. Balikan natin sa radyoman.webs. Pintor, kulungan ng bagsak kasabay bus operation ng Police Station 2 sa RH13. Dito sa Cotabato City, sa detalye sa radyoman.webs. Abang Ronda Presinto. Kalaboso ang lalaking pintor matapos kumagat sa bypass operation ng Police Station 2 alas 2 ng hapon kahapon sa bahagi ng San Miguel Street, Barangay Rosareds 13, Cotabato City. Kinilala ni Police Station 2 Commander Police Major Tugaya Alfonso ang suspek na si Dennis Bastes alias Yogyog, 29 anyos, may asawa, residente sa San Pablo, Rosareds 11 itong lungsod. Nakuhanan ang suspek ng isang malitang pakete na naglalaman ng hininalang shabu na may timbang 0.08 grams sa halagang 544 pesos object of sale.
Posibleng maharap ang suspek sa kasong paglabag sa RA 9165 na isasampa laban sa kanya. Kasama mo sa DXMY 90.9 Aramen Cotabato, Radyo Manebs, Abang Tatak Arimen. Unang radyo, unang balita. Salamat na Web sa balitang yan. Samantala, Ardana team sa Cotabato City patuloy sa pag-conduct ng ocular inspection sa mga gusali. Sa lungsod, sa detalye sa Radyoman Dato Jul Di Mapalaw. DXMY. Tatak Aramen Report. Patuloy ang rapid damage assessment and needs analysis o Ardana team sa pagsasagawa ng ocular inspection sa lahat ng critical lifeline facilities at baybaying lugar sa Cotabato City matapos ang magnitude 7.8 na lindol na umabot pa sa intensity 6 sa lungsod. Mismong si Cotabato City Disaster Risk Reduction and Management Office Chief Rasman Lim ang nanguna sa paglilibot katuwang ang iba't ibang hanin ng team. Ito ay upang suriin ang kondisyon ng mahalagang mga gusali, infrastruktura tulad ng paaralan at pagamutan maging ang mga coastal areas upang matiyak ang kaligtasan ng publiko at maiwasan ang karagdagang pinsala. Patuloy ang koordinasyon ng Ardana team sa City LGU habang isinasagawa ang masusing assessment sa mga apektadong lugar. Sinabi sa DXMY ni City Engineering Officer in Charge, Engineer Juliet Zambrano, na wala pa namang major damage silang nakita o na may malaking banta kasunod ng pagyanig sa higit 20 ng mga building, kabilang ang paaralan at mga pagamutan sa lungsod. 20 ang aming assess. So far, ang mga gusaling ito ay wala namang napakita na mga itak-bitak. Hindi naman siya medyo delikado dahil maganda ang paggagawa. Kasama mo sa DXMY 90.9 Aramen Cotabato, Radyo Man Julie Mapalaw, Tatak Aramen. Unang radyo, unang balita. Salamat Dato Jul sa balitang yan. Samantala, MP Butch Malang nagkalob ng support na materials sa isang madrasa sa Malingaw SGA. Sa kadayangan sa detalye sa Radyoman, Maestro Rahiban Saw. DXMY. Tatak Aramen Report. Nagkaloob ng support materials ang tanggapan ni BTA Member of Parliament at Special Geographic Area Administrator Butch Malang sa Madrasa Malingaw Al-Islami Incorporated sa Barangay Malingaw sa Bayan ng Kadayangan sa Special Geographic Area sa pamamagitan ng Team Malangkas na pinaunahan ni Chief Program Officer Norhan Malugyok Uka. Tinanggap ng mga ustads at mga ustadsa ang tulong sa harap ng mga opisyal ng barangay na pinaunahan ni Barangay Chairman Norodin Dilanggalan. Nagpasalamat naman ang mga guro, mag-aaral at mga residente sa mga suportang ipinagkaloob para sa kanilang institusyon. Ayon kay Barangay Chairman Dilanggalan, malaking tulong ang natanggap ng madrasa at ito ay kauna-unahang pagkakataon matapos ang maraming taon na mabigyan sila ng ganitong uri ng suporta. Umaasa rin siya na magpapatuloy ang mga programang nakatuon sa pagpapalakas ng edukasyong Islamiko at pagpapaunlad sa komunidad. Ang nasabing aktibidad ay bahagi ng advokasyang serbisyo para sa Bangsamoro ng tanggapan ni BTA Member of Parliament Malang para sa patuloy na pagsuporta sa edukasyon at mga programang pangkaunlaran para sa mamamayan. Kasama mo sa DXMY 90.9, Radyoman Maestro Rahiban sa Tatak Aramen. Unang radyo, unang balita. Salamat Maestro sa balitang yan. Samantala, Mole humiling ng mas mataas na Tier 2 budget upang palakasin ang mga programa para sa manggagawang Bangsamoro. Sa detalye sa Radyoman Day Simangod. DXMY. Tatak Aramen Report. Sa layuning palawakin ang saklaw ng mga umiiral na programa nito para sa mga manggagawa sa Bangsamoro, nagmungkahi ang mga opisyal ng Ministry of Labor and Employment o MOLE ng karagdagang alokasyon sa Tier 2 budget sa Ministry of Finance at Budget and Management o MFBM sa isang technical budget hearing para sa fiscal year 2027. Itinampok sa panukala ang malaking pagtaas sa Maintenance and Other Operating Expenses o MOOE ng ministeryo upang matugunan ang mga estratehikong plano na itinakda ng opisina. Ipinagmalaki ni MOLE Minister Muslimin Bapa Musema sa kanyang pambungad na pananalita na ang kanilang ahensya ay patuloy na nagpapakita ng mahusay na pagganap sa pagpapatupad ng mga programa at paggamit ng budget na sumasalamin sa kanilang commitment sa disiplina, sa pananalapi at episyenteng paghahatid ng serbisyo. Binigyang diin din niya na ang pagtugon sa mga pangangailangan ng labor sector sa rehiyon
rehiyon ay nangangailangan ng mas malaking budget para sa susunod na taon at binanggit na marami pang kababayan na naghihintay ng pagkakataong magkaroon ng disenteng trabaho at matatag na pamumuhay. Kasunod sa mga presentasyon, ang masusing pagsusuri sa mga isinumiteng Bangsamoro Budget Preparations o BBP forms ng MOLE. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radio Monday si Mangud Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. May tama ka sa loto. Ating isilipin muna resulta ng draw ng PCSO kahapon mga kasama. Alas 2:03 lumabas 967, samantalang 5 PM naman na Swartres 499. Alas 9 naman na 553, 6 digit naman 9 PM kagabi. Lumabas 637 na 541. At sa milyones na pa-premyo, 642 na sa 20.6 million ng jackpot prize. Mga winning combination natin na 03, 40, 36, 41, 28 at 18. Sa 649 na sa 25 million ng jackpot prize. Winning combination po natin na 15, 04, 22, 43, 03 at 17. 658 naman na sa 75 million ng jackpot prize. Winning combination 42, 07, 23, 41, 56 at 44. Congratulations kung sino mang nakakuha ng tumpak na numero na yan sa winning combination po natin. Sa mga nagtatanong pa rin dahil marami pa rin nagtatanong kung may pasok na po ba ngayon sa Cotabato City, meron na po mga kasama. Yan po yung inanunsyo kahapon ni Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw sa kanyang page. Na kung saan ay matapos yung sinagawang assessment ng City Engineering at ng City Disaster at ng Bureau of Fire sa mga school sa Cotabato City ay okay naman. Kaya back to school ngayon sa face-to-face classes yung ating mga paaralan. Matapos yung nangyaring lindol ng Lunes nung opening po ng klase. Good morning kay Maida Maulana. Ganon din na nagtatanong. May pasok na po back to school na po ngayon. Kay Hadja Nor Sanday sa Kumbal. Kay Sir Dato Ting Latipa, good morning. Kay Bay sa Ada Mastura Datumanong Latip ng Poblacion 1, Cotabato City Farm. Sila po ay nakikinig, nanonood sa ating Facebook page. Kay Johanna Ingkongan, good morning. Sa asawa ko na si Ahmad Mastura na nakikinig ngayon. Salamat DXMY. Kay Wahida Akan Mamalapat sa Kadayagan Special Geographic Area. Good morning po sa inyo. Ibang mga private school sa Cotabato City ay next week pa sila babalik eskwela. Iba meron pa ngang 22 Pero sa public school ay nung A8 at ngayon yung muling pagbabalik dahil na udlot nung opening nung Monday dahil nga po sa malakas na ulan plus itong lindol na atin pong naranasan. Balitang Showbiz. Ating balikan na si Radyo Monday. Si update naman po sa mga marites mga kasama. Masayang ibinahagi ni Iwamoto na magiging bridesmaid niya si Jody Santa Maria sa nalalapit nilang kasal ni Pampi Lacson. Patunay ng matibay na pagkakaibigang nabuo sa pagitan nila sa paglipas ng mga taon. Ikinuwento ni Iwa sa Fast Talk with Boy Abunda kung paano nabuo ang pagkakaibigan nila ni Jody sa kabila ng pagiging dating asawa ito ni Pampi. Aminado si Iwa na noong una ay hindi sila ganoon ka-close ni Jody nang magsimula ang relasyon nila ni Pampi. Sinabi niyang hiwalay na ang dating mag-asawa nang dumating siya sa buhay ng anak ni Senator Panfilo Lacson. Ayon pa kay Iwa, naging tulay sa kanilang pagkakaibigan ang pagmamahal nila sa anak nina Jody at Pampi na si 30. Dahil dito, unti-unting lumalim ang kanilang pagkakaibigan hanggang sa maituring niya si Jody bilang isa sa kanyang pinakamatalik na kaibigan.
Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyo Monday si Mahmoud Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Radyo Man Daisy. Good morning dyan sa college area. Kaya sa Apples, Bulaluan kay paring Jo Marie Abrera at kay Ma'am Margie Plando. Good morning Ma'am Margie, kumusta po kayo? Kasama si Attorney Roel Plando. Good morning. Kay Merlin Sanchez Jeronimo, kay Motmot. Shoutout daw sa Sultan na Mastura. Susunod na si na Radyo Man ni Sam Erwin Kabilbigan at radyoman.web sa abang sa programang Straight to the Point. At naging kaagapay this morning sa Radyo Man Chief Tech Alvin Castillon at si Radyo Man Eric Ricardo Madamba Jr. Ito po yung Radyo Man Michael Swan Tatak Armen.